Ito ang kwento ng isang batang henyo na tumulong baguhin ang internet. Siya si Aaron Swartz, ang batang henyo na co-creator ng Reddit, gumawa ng RSS at literal na nagligtas sa internet mula sa sopa at pipa. Pero noong sinubukan niyang palayain ang kaalaman, ginawa siyang kriminal hinabol ng gobyerno at ilang linggo bago ang trial, natagpuan siyang patay. Siya rin ang binasag ng sistemang sinubukan niyang ayusin. Siya si Aaron Swartz, ang tinaguriang hacker who tried to free the internet. Bata pa lang, iba na ang utak ni Aaron. Noong 14 na taong gulang, siya ang tumulong gumawa ng RSS, ang teknolohiyang ginagamit ng halos lahat ng newsfeed sa internet. Pagkatapos, tumulong siyang buuin ang Reddit, isa sa pinakamalalaking website sa mundo ngayon. Sa edad na 19, milyonaryo na siya. Pero hindi pera ang gusto niya. Gusto niyang buksan ang kaalaman para sa lahat. Para kay Aaron, ang impormasyon ay hindi dapat binabayaran, lalo na kung ito'y galing sa mga mananaliksik na pinunduhan ng publiko. Noong 2008, nagsimula ang kanyang unang hakbang laban sa mga gatekeeper ng impormasyon. Nag-download siya ng 19 na milyong pahina ng court documents mula sa Pacer, isang website ng gobyerno na naniningil ng bayad para sa mga dokumentong pampubliko. Ginamit niya ang kanyang talino para i-automate ang pagkuha, at nang makarating ito sa FBI, nagsimula ang mga tanong. Krimen ba ang pagkuha ng impormasyong dapat ay bukas sa lahat? Hindi siya nakasuhan noon, pero nagsimula nang lumalim ang kanyang paninindigan. Sumulat siya ng isang dokumentong tinawag na Guerrilla Open Access Manifesto. Sa manifesto, sinabi niya, "Information is power, but like all power, there are those who want to keep it for themselves." Iyon ang naging sigaw ng open access movement, pero hindi pa roon matapos si Aaron. Noong 2010, tinarget niya ang JSTOR, isang malaking archive ng academic papers. May higit 4.8 milyong article, pero lahat ay nakakulong sa likod ng institutional paywalls. Para sa kanya, maling-mali ito. Gamit ang open na network ng MIT, gumawa siya ng ghost account at gumamit ng isang maliit na netbook para mag-download ng libu-libong dokumento. Mula sa isang wiring closet sa loob ng campus, in-automate niya ang pag-download gamit ang Python scripts. Araw at gabi, tumatakbo ang maliit na laptop. Dahan-dahan, pero tuloy-tuloy na kinokopya ang mga articles. Pagdating ng Pasko, umabot sa 4.8 milyon ang na-download, halos buong archive ng JSTOR. Nang malaman ng mga engineer ng JSTOR, sinundan nila ang network traffic hanggang sa isang araw, natagpuan nila ang netbook ni Aaron sa closet ng MIT. Pagbalik niya roon, nakapwesto na ang mga pulis. Inaresto siya ng MIT Police at Secret Service agents noong Enero 6, 2011 sa una. Simple lang ang kaso. Ang JSTOR ay hindi nagsampa ng reklamo at ang MIT ay nanahimik. Pero dumating ang Federal Prosecutor Carmen Ortiz at doon nagsimula ang lahat ng trahedya. Ginamit ng gobyerno ang Computer Fraud and Abuse Act, CFAA, isang batas na kayang ituring na cybercrime ang kahit anong paglabag sa terms of service. Sa ilalim ng batas na iyon, tinrato si Aaron na para bang isang magnanakaw, 4 na felony charges sa umpisa. Pagkatapos, naging 13 felony counts. May katumbas na 35 hanggang 50 taon sa kulungan, isipin mo. Isang batang idealista, itinuring na banta sa pambansang seguridad dahil lang gusto niyang palayain ang kaalaman. Tumanggi siyang makipag-plea deal. Para sa kanya, ang pag-amin ay katumbas ng pagsang-ayon
sa batas na mali. Kung kikilalanin ko ang kasalanan, kinikilala ko rin na mali ang paglaya ng impormasyon, sabi niya sa mga kaibigan. Pero habang tumatagal, lumalala ang bigat sa kanya. Habang hinihintay ang paglilitis, sumiklab pa ang isa pang laban. Ang laban sa mga batas na magpapahintulot sa gobyerno na kontrolin ang internet, SOPA at PIPA. Ang mga batas na ito ay nagkukunwaring anti-piracy, pero sa likod nito, kayang ipasara ang kahit anong website na pinaghihinalaan lang. Si Aaron, kahit may kinakaharap na 13 kaso, ay tumulong buuin ang organisasyong Demand Progress. Sa kanya nanggaling ang ideya ng internet blackout. Kung gusto nilang ipasara ang internet, ipakita natin sa kanila kung anong itsura ng saradong internet. Noong Enero 18, 2012, nag-blackout ang internet. Kasama ang Wikipedia, Reddit, Google, Tumblr, WordPress at mahigit 100,000 websites. Sa loob ng 24 na oras, milyon-milyong tao ang tumawag sa mga kinatawan ng Kongreso sa isang araw, 18 senador at 30 kongresista ang umatras. Natalo ang SOPA at PIPA. Sa araw na iyon, si Aaron ang tinuring na bayani ng internet freedom. Pero sa likod ng tagumpay, patuloy ang kaso laban sa kanya. Patuloy din ang pressure. Pinantayan siya. Sinundan, nilapanan ng sariling isip. Sabi ng mga kaibigan niya, lumalim ang depression. Noong Enero 11, 2013, 11 linggo bago ang kanyang trial, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang apartment. Siya ay 26 na taong gulang lamang. Ang kanyang ama ay nagsabing, ang gobyerno ang pumatay sa aking anak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, naglabasan ng mga protesta at vigil sa buong mundo. Maraming estudyante at siyentipiko ang sumigaw ng iisang linya, hindi krimen ang pagnanais magbahagi ng kaalaman. Sa mga sumunod na buwan, inuna ang MIT dahil sa tahimik nilang pakikilahok sa investigasyon. Naglabas sila ng internal report, pero para sa marami, huli na ang lahat. Sa ngayon, si Aaron Swartz ay nananatiling simbolo ng kalayaan sa impormasyon. Sa bawat artikulong libre mong nababasa, sa bawat ideyang na ibabahagi mo sa Reddit or Wikipedia, may bakas ng kanyang sakripisyo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka matagal nang nakasara ang pintuan ng internet si Aaron Swartz. Ang batang henyo, ang hacker na sinubukang palayain ang mundo. At sa huli, napatunayan niyang minsan, ang tunay na kabayanihan ay hindi laging nakikita, kundi nararamdaman sa kalayaan natin gamitin ang kaalaman.